Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kasunod ng biglaang pagkawala ni Marcos, nagulantang ang buong headquarters, nag-alala ang lahat ng miyembro ng Task Force Alpha dahil naniniwala silang maaring pinatay na siya ng mga dumukot sa kanya. Pero isang tao ang tila hindi man lang nababahala, si Felix. Habang seryoso ang lahat, nagawa pa niyang magbiro at sabihing walang mangyayaring masama kay Marcos dahil masamang damo raw ito. Dahil dito lalong nainis sina Jalil at Liam sa kanyang malamig na reaksyon. Samantala habang papunta si General Carillo sa Malacanang, bigla namang inatake ng mga armadong kalalakihan ang kanyang sasakyan. Ngunit may isang bagay na kahinahinala, hindi nila siya pinatay. Sa halip, binaril lamang siya sa dibdib at hinayaang mabuhay. Marami ang naghihinalang bahagi lamang ito ng mas malaking plano upang magmukha siyang inosenteng biktima katulad ng nangyari kay Mustafa. Pagdating sa ospital, lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon. Nagalit si Raquel nang si Dr. Teresa ang agad na gumamot kay General Carillo dahil mayroon umano itong sariling doktor. Habang lumalala ang insidente, unti-unti namang nawawala ng tiwala ang publiko sa gobyerno at kapulisan. Sa halip, mas lalo pang nakukuha ni General Carillo ang simpatsya ng mga tao. Maging si Maya May Kalaw ay naniniwalang tunay na biktima sina Mustafa at General Carillo matapos silang magsalita tungkol sa paglaganap ng iligal na armas. Sa kabilang banda, labis ang pag-aalala ni Dr. Teresa para sa nawawalang si Marcos. Hindi niya maitago ang takot na baka tuluyan niya nang mawala ang kanyang anak. Agad naman siyang niyakap ni Jamila upang damayan siya. Ngunit habang ginagawa iyon ay lalo namang kinakain ng konsensya si Jamila dahil alam niya ang isang napakalaking lihim. Si Marcos ay kapatid ni Jalil. Pinili niyang itago ang katotohanan upang maprotektahan si Jalil kahit unti-unti siyang kinakain ng kanyang konsensya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lalong nagtaka sina Jalil at Ethan nang walang bakas sa CCTV kung saan dinala si Marcos. Ilang ulit nang sinuri ni Ian at Buster ang lahat ng footage ngunit wala pa ring nakikitang mahalagang lead. Kahit iniutos ni Jalil na ulitin ang pagsusuri mula sa pinakaunang recording dahil naniniwala siyang may detalyeng hindi pa nila napapansin. Habang abala ang Task Force Alpha sa paghahanap kay Marcos, napansin nilang wala si Felix sa operasyon. Nasa ospital pala siya bilang bahagi ng security detail ni General Carillo. Doon niya nakita si Jamila at agad siyang nagtaka kung bakit hindi pa rin nagpapakita si Jalil kahit malinis na ang pangalan nito. Dito nagsimulang mabuo ang kanyang hinala na may mas malalim pang plano si Jalil at naniniwala siyang si Jamila ang magiging susi upang mailabas ito. Samantala, walang tigil ang pagpapahirap ni Solaris kay Marcos upang pilitin siyang magsalita. Ngunit kahit anong torture ang gawin sa kanya, nananatiling matatag si Marcos at mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa ipagkanulo ang mga impormasyong alam niya. Sa gitna ng lahat ng ito, isang misteryosong dokumento ang ipinadala ni Axel kay Jalil. Pagkabasa pa lamang nito ay kitang-kita ang pagkabigla ni Jalil dahil lang kaya't pinabalik niya agad ang buong Task Force Alpha sa headquarters. Mukhang ang dokumentong iyon ay maaaring magpabago sa takbo ng kanilang laban. Samantala dinalaw naman ni Natalia si General Carillo sa ospital upang kumustahin na ang kalagayan nito. Ngunit nang makaalis na siya, isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Nagkukunwari lamang pala si General Carillo na kritikal ang kondisyon upang makuha ang simpatsya ng Pangulo at ng buong sambayanan. Ngayon, ang pinakamalaking tanong, ano nga ba ang laman ng dokumentong ipinadala kay Jalil? Ito na ba ang matagal nang hinihintay na ebidensya na tuluyang magpapabagsak kay General Carillo? Abangan ang mas tumitinding revelasyon sa nalalapit na pagtatapos ng Blood versus Duty.